Pag na-stimulate or pag na-arouse ang clitoris or yung tinggil, na-erect din siya. Oh, hindi lang pala yung penis ang may erection. Yes, tumitigas din naman ang mga babae. Bakit pagdating sa usapang sexual o reproduction, merong mga impormasyon tungkol sa vagina o puwerta, uterus or matres, pero may isang parte na madalas nakakaligtaan. Ito daw yung nagbibigay ligaya at kilig sa isang babae. Ito yung tinatawag na clitoris, or meron din pala siyang katumbas sa salitang Pilipino, tinggil. Alam mo, parang mas maganda, kausapin natin ang isang doktor. Tanungin natin siya, at para lalo natin makilala itong tinatawag na tinggil. Okay, so ano ba yung clitoris o tinatawag sa salitang Pilipino na tinggil? Bakit siya tumitigas pag naa-arouse siya? Nasaan siya? At gaano ba siya kaimportante sa sexual pleasure ng isang babae o nagmamay-ari ng vulva? Kilalanin natin na mabuti itong tinggil. Kausapin natin si Dr. Isa Matibag, isang OBGYN. Baka napanood nyo na din si Doc Isa sa TikTok o di kaya sa ibang episodes natin ng Sex and the Body. Dok, ano ba ito tinatawag natin na clitoris or tinggil? Tsaka ano yung purpose niya sa katawan ng isang babae? Ito pala yan. So, syempre, yung mga tao kasi hindi masyado talaga nakikita yung lahat ng ito. Pero, syempre, ito, kitang-kita nila. So, yung tinggil or yung clitoris niya ay isang sensitibong parte ng ari ng babae. Kita naman natin dito, mas marami talaga siyang parte. Ito yung glans clitoris. So, di ba, para siyang glans penis. Halos same sila ng pinanggagalingan pag nabubuo ang isang bata. So, same sila actually ng pinanggagalingan. So, ito yung glans clitoris. Tapos ito yung mga crura of the clitoris or para siyang legs, di ba? Ayan. And then ito naman, ito yung mga vestibular bulbs ng clitoris. And lahat ng ito, syempre, parte siya ng tinggil. So, yung tinggil, part talaga siya sa female sexual response, no? So, ito, nagpa-facilitate siya pag sa foreplay, nakaka-arouse siya. Tapos, syempre, pag na-arouse ang isang babae, nagkakaroon din siya ng lubrication and it makes it easier din para magkaroon ng vaginal penetration. Maraming nag-aakala na ang tinggil ay isang maliit na butil na laman na nasa bandang ibaba. Naghihintay ng kasayahan, ngunit wala naman talagang anumang ganong kahalaga. Ito kasi ang nilalaman ng madaming mga libro, pero madaming kulang sa mga larawan na ito. Mula sa labas, ang tinggil nga ay isang maliit na parang botones. Pero ang pinakamalaking bahagi nito ay nasa loob. Pero ano yung nabasa ko na ang dami daw sensory points ba ang tawag sa tinggil na kaya siya sobrang sensitive? So actually, ang tinggil, it has 8,000 nerve endings. That's even more than or sobrang mas madami siya compared dun sa penis pa, no? So actually, mas sensitive pa talaga ang tinggil natin kaysa sa mga penis. At dahil nga napakadaming nerve endings ng ating tinggil, pati yung mga nakapalibot na nerve endings sa nakapalibot nito, pwede itong ma-affect niya. So, talagang pleasurable talaga sa isang babae pag nasa-stimulate ito. Kung nakikita niyo, ito yung parang legs niya, ito yung vestibular bulbs, diba? So, yung nasa gitna nito, yun yung sa may vaginal canal. Pag naa-arouse ang isang babae nga, lahat ito nagiging erect, nagiging mas malaki. Lumalaki ito almost 3 times the size talaga. Isang reason kung bakit sumisikap yung vaginal canal ng isang babae pag aroused siya. Kasi nga lumalaki itong mga parte na ito na nakamalibot doon, maliban doon sa vaginal muscles niya. Paano siya nasi-stimulate? So, para ma-stimulate ang tinggil, syempre, pwede itong stimulate na manual or sa sensory niya. So, pwede hawakan ito. Pwede din naman na pag may mga nakaka-arouse din talaga sa isang babae, yung mga sexual thoughts, or pwede din naman if merong binulong sa kanya, yung mga ganon, di ba? Nakaka-arouse din yun. So, pwede din siyang psychological, no? So, pag na-stimulate or pag na-arouse ang clitoris or yung tinggil, na-erect din siya.
Oh, hindi lang pala yung penis ang may erection. Yes, tumitigas din naman ang mga babae. Pag tinignan natin ang tinggil ng ganito, meron ba siyang kamukha? Hindi yan. Hindi din yan. Eto, kamukha niya ang ari ng isang lalaki. Ang penis at ang tinggil ay maraming pagkakatulad. Halos magkapareho sila ng kanilang hulma. Pareho din silang napupuno ng dugo at tumitigas. Ang kaibahan lang ay mas marami tayong nalalaman tungkol sa ari ng lalaki kesa sa tinggil. Dok, nasabi natin na yung tinggil natin, nasi-stimulate siya at doon nanggagaling tayo ng pleasure at orgasm. Tapos, tumitigas siya pag nasi-stimulate. So, kung tumitigas siya, meron din bang lumalabas sa kanya na liquid? So actually, yung tinggil mismo, wala talaga siyang opening kung saan lumalabas ang discharge or parang yung female ejaculate, no? So yung tinatawag natin na female ejaculate, isa siya parang matubig na discharge, no? Around 10 ml lang siya. Nagko-contain ng mga urea, uric acid, creatinine, base sa mga studies. Pero naman, may mga ibang studies din na nagsasabi na meron siyang sugars, meron siyang prostate-specific antigen, yung mga components na gano'n, na nagsasabi na baka galing talaga siya sa Skin's gland or isang butas sa may vulva. Ang orgasm or sexual pleasure ay nanggagaling sa tinggil. At ang orgasm, bukod pa sa nakakapagbigay ng ligaya, ay marami rin benepisyo. Minsan kasi pag pinag-uusapan natin yung reproduction, medyo nakakalimutan natin yung tinggil, no? Pero actually meron din siyang function for that. Kasi nga, kunyari, di ba, nakita niya to, nag-engorge siya, lumalaki siya. So, pag nag-engorge yung mga parting ito, nakokompress yung vaginal canal, actually napropropel na yung sperm paakyat, papuntang uterus or papuntang matres. Tapos yung orgasm, yung female orgasm, nakaka-release din ito ng oxytocin. Siya yung hormone na nagpapakontract din sa uterus. So, mas umaakyat din yung mga sperm and better yung chances na maka-reach ito sa egg. Tapos, oxytocin, pag na-release yun, happy hormone. So, syempre, nakakaganda ito ng mood ng isang babae. May bonding na nangyayari sa couple. Tapos, pag maganda yung ramdam mo, less stress, mas kumaganda, glowing din ang isang babae. Ang daming benefits ng orgasm, ha? Madami talagang functions ang tinggil natin. Dok, napaka-fascinating pala nitong tinggil. Pati yung sound niya, di ba? Ang cute. Sana talaga mas maraming tao na yung gumamit na word na tinggil when talking about the clitoris. At saka yun nga, kailangan hindi natin kinakalimutan yung tinggil when we talk about yung female reproductive anatomy. Hindi lang siya pang pleasure kasi yun nga, yung female orgasm can facilitate yung foreplay, yung lubrication, yung bonding between couples. Tapos, alam mo, may share akong secret. Hindi naman siya actually secret. Yung friend ko, meron siyang nickname sa kanyang tinggil. Ay, talaga ba? Alam mo yung nickname niya? Ano? Wakanda. Oh my God. Dahil forever. Ako pag-iisip na rin ako ng nickname para sa tinggil ko. Sige, sige. Tinggil!